Okay, mga kapuso at kapamilya, andito naman tayo sa ating pagpakabana sa atong barangay. At before tayo mag-start, shout-out muna tayo, no? Sa watching natin ngayon, si Sister Apple. Apolonia Lirin of Claret. Kamusta ba? Okay lang, di agapon mi diri. So shout-out ninyo diha tanan, diha sa Mangnan, Datag, Garcia Hernandez. Tanan na tong mga kaubanan diha, sister. Shout out. Shout out sad ni Warel May Silaw sa Basico, sa Manila. Shout out ninyo tanan diha day. Og si Alma Kaduyak watching from Pahinahag na Bohol. So niata sa atong pagpakabana. Al, kamusta si Permin? Okay ra mi diri, di ami Jinsan, si Permin, si Brad Permin, kamusta? Shout out ninyo diha tanan sa Pahinahag na Bohol. Okay, mga kapuso kapamilya, para makasugod ta, mag-ampo sa ta sa atong pag-imbita sa Balang Espiritu aron giyahan ta kanunay sa maayong dalan sa atong kinabuhi. Okay, mag-ampo sa ta. Okay, nindot kayo na natong discussion kay naagyapon ta sa organizing, no? Kung giyon sa pag-organisa sa kalihukang revolusyon ang matag barangay sa Pilipinas sa Marxist century, encircle theory ni Mao Zedong Tot, no? Kasi nasa kanayonan pa eh. So, pagdating sa urban yan, Marxism theory niyan. Okay, shout out to sab kang Bong Pulyusco. Sa Miss Bong karon mas Cavite pa siguro ni. Kumusta? Okay ra mi diri Bong di ami sa di ami sa Jinsan. So shout out ninyo diha nakauli pa kag nakabisita na ka dito sa kuan camp sa Biscamp sa Maramag. Okay, shout out nila. Katagaan ta mo maayong panglawas sa atong Ginoo. Okay. Okay. Ano play ni? Why ayaw mag-play? Play ang ating dasal. Oy, sa Cavite. Okay, shout out ninyo tanan diha Bong sa Cavite City. Belated Happy New Year ninyo tanan din ha. Sa naanta mo sa maayong panglawas. Okay, shout out usab kay Junaline Ladira Abanag. Oy day, kamusta man kaday? Kamusta mo diha sa Manila? Okay. Shout out usab sa kang Ima Lorica Gloria from Surigao, no? Surigao City. San Jose ba na inyo haday? San Jose Island, Surigao City. Watching usab sa atong classmate si Carolina o Clarit. Shout out sa imuha mate. Okay. Wala tong background, nag-downloading man eh. Anong nangyari? Nag-downloading ito. Cancel mo na yan. Kasi hindi dapat mag-downloading.
Okay. Si Inday Junalyn Ladera Abanag. Asa man kakaron day Junalyn? Asa mo sa Manila? Kamusta ko ninyo tanan dinha? Okay. Mag-ampo ta. Without sa taron ha, sa tayo background kay medyo nagloading ni atong tugtog. So mag-ampo sa ta para gihanta sa banal nga espiritu. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O marika o Espiritu Santo, damdagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Hesukristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati o gutagad sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipalayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalita namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos no agalon itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga kapuso ug kapamilya, padayon ta sa atong pagpakabana. Okay, shout out usab sa atong kaubanan sa retired Master Sergeant Barley Halayahay diha sa Campo Uno, Maramag, Bukidnon. Shout out no? Sa imo Master. Okay, naasab ang atong classmate Rini Brother Tado is watching from San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Okay, tuloy na tayo. Paano ba to? Ayaw na tumugtog yung ano natin. Okay, mga kapuso at kapamilya. Pagganahin muna natin itong sounds natin para parang maganda pakinggan pag may sounds, di ba? Para ano ba to? Bakit ayaw video player? Okay, noong nakaraan nag-discuss tayo ng classification ng
mga tao na masasakop sa revolusyon sanglit ang ating mga POT naka-establish na ng mga naging armado, yung mga POT natin nung araw, mga late 70s hanggang early 80s, yan ay nakapag-recruit sila na maging armado sa mga liblib na mga sityos sa isang barangay, no? Sa mga sityo na mga dyan sa kabundukan, no? Tapos, pagdating ng mga early 80s, middle of 80s, yun, no? Mga naging, yung mga na-recruit nilang ng mga POT, kasi nasabi natin na yung mga POT galing yun sa mga seminarista, no? Mga sa seminaryo, na yung mga kabatang makabayan na ipinasok nila sa seminaryo, no? Tapos yun, nakapag-organize din sila at nakapagpaakyat na naging armadong NPA. Tapos kung marami na silang na-recruit na mga NPA, yun, nag-create naman sila ng semi-legal team, no? Na composed of 3 to 5 members ng semi-legal team. No? Tapos yun, ang nag-organize sila, ang baril nila, mga 22, may 38, revolver, yun ay panakot lang yun para sumunod kanila ang mga tao. No? Simple lang, no? Dala panakot yung kanilang pag-organisa, kasi pag hindi matakot, hindi susunod sa kanila. That's why na mayroon silang ganong baril. Pero hindi talaga panlaban sa mga sundalo yun, kasi lang naman yung 22 at saka 38, no? Tapos nung middle of 80s, early hanggang middle of 80s, nagkaroon sila ng patayan sa loob ng Kilusan, kasi may pagdududa, no? May operasyon Ahos, marami pa yun, no? Marami patayan diyan sa yung isa diyan sa Quezon na nakuha natin, nahukay natin. Nakahukay tayo diyan ng biktima ng karahasan ng NPA, no? Kapwa nila NPA pinagpapatay o pinagdudahan, no, na pinagdudahan na Tridor, no? Tridor. Maraming pinatay noon. Kaya nagkaroon sila ng rectification program, no? Sa pagbabago sa kanilang palisiya sa Kilusan, so nagbago naman ang kanilang pag-organisa, naging SYP na. So yung SYP magmula sa middle of 80s sa rectification program, magmula noong 87 o 88 hanggang 1990s, early 90s. So SYP na. Tapos yung SYP, sa pagkikipagpanayam natin sa isang commander na sumuko doon sa Bohol, no? Ang sabi, bakit nagkaroon ng SYP? Kasi yung SYP, isang platon na, 3 squad. Bakit? Kasi para madipinsaan nila yung mga nag-oorganisa nila. So kaya na-discuss natin nung nakaraan na yung yung 3 squad, yung first squad o yung ABI, tawagin, yung ABI squad o first squad, yun ay prone, no? Yun yung mga organizer nga naka-prone sa barangay, no? Nag-organize sa barangay. Yun yung magaling magsalita, mga organizer. And then yung backing o yung second squad, kung saan nakapwisto doon yung kanilang platoon leader, tapos yung vice platoon leader naman nakapwisto doon sa ABI or sa first squad. Tapos yung kanilang platoon leader, yun nakabase doon sa second squad or backing, kasi yun ang tagapagtanggol. Nandun yung malalakas na armas nila para mapagtanggol nila yung nag-organisa doon sa sityo. So ang layo nila, anyway, hindi nag-organisa na yun eh. Nire-recover na nila yung inorganisa pa dati, no? Pero kung hindi pa nag-organisa, nag-organisa din sila. And then, ang armas nila doon sa second squad or backing,
Yun yung mga may machine gun sila, may mga high-powered firearms para masuportaan nila yung yung first squad yung nag-organisa nga nasa sitio sa kabahayan, no? So, yung third squad naman o yung ang tawag dito, yung third squad, so yun naman yung nasa laylayan ng bundok. So siguro kung malayo may tatlo o 5 kilometro kung saan may laylayan. So yun ang layo para doon ng mga bagong recruit nila, doon na naman nila tinuturuan. At hindi ko nasabi yun pala, no. Yung mga bagong recruit nila, walang karapatan yun. O di pwede magdala ng cellphone. No, wala talagang karapatan yun sila. So kaya yun ang tinuturuan nila, no. Tinobserbahan din kung sino may mga potential, kung may potential magsalita, doon ilagay sa organizing team. Tapos kung may palaaway talaga siya, kasi mas yung kasi sa kilusan, sa kanilang pagbabago, lalo na sa rectification program nila, ang nire-recruit nila yung magagaling na, yung kasi kailangan nila ang nire-recruit nila yung magaling magsalita, magaling makikipag-away, yung sunod-sura mabait, no. Yung 3-in-1 na sila, no, 3-in-1 na sila. So, yun ang klase sa pagre-recruit nila. Unlike sa atin, mayroon din naman tayong plano ganyan sa armed forces, no, na dapat productive yung na nagsusundalo. But sa kanila implemented talaga yan, no. Kasi sa atin, kaya nga pag nag-train tayo, hanap tayo kung sinong marunong magsalita. Kunti lang mahanap natin na sundalo na mailagay natin sa propaganda team. Mahirap tayong maghanap. Kadalasan, pahawakin mo ng microphone. Sasabihin ng mga sundalo, bahala ko na silang paguniton o banakon, wag lang ang microphone. Hirap, Pero sa kilusan, iba. Yung nire-recruit nila yung magagaling talaga, no? Magaling. Kaya, siyempre, dala panakot sa pagre-recruit nila, sasama talaga yan. Kaya kadalasan na nare-recruit nila yung mga estudyante, no? Yun. Kasi yung gagaling talaga sila. Kaya kailangan natin itong dipinsahan. Kaya dapat sa atin, no, kung magpapasok din tayo ng mga magsusundalo, yung magaling din, no? Yung magaling din. Hindi yung pasok natin to ng sundalo kasi buangon, isog, no? Isog. Kasagaran kasi marinig natin sa magulang, ipapasundalo natin pag matapang, no? Isog, hindi mahadlok, no? Baliktad dapat ang ipasundalo natin. Kasi ang sundalo, hindi umulan ng ugali yun, pag-uugali. Umulan yun kung paano makipaglaban at mahawak ng baril yun. Ngayon, pagka ipasok mo sa sundalo, kung sa civilian pa nga, ungas na, how much mo kung magsundalo, di ba? Kasi hindi pandaya na ugali ang pagsusundalo. Ang pinapanday doon kung paano makipag-maneuver, paano sa kalaban, makipag-deal, no? Sa ating dealing ngayon dito sa atin dito sa bansa natin, ang labanan dito unconventional war. So kailangan natin ng kailangan dito is labanan ito ng psychological war, psyops, no? Kailangan magaling talaga, no? Kaya dapat kung mayroon kayong mga anak na pagsundalo, turuan niyo na magsalita, makibagay, mabait, ganun dapat pasundalo natin. Huwag nating ipagsundalo yung mga ungas kasi magkakalat lang yan. Lalong dadami ang kalaban, no? So, dapat ang magsundalo, dapat, yun ang sinabi ko, no? Mayroong tulukati. Buhalad siya sa oras. Sa treasure, kaya mayroon talaga siyang mission-oriented siya, no? Kung anong mission ng armed forces yun ang tatrabahoin. Kasi yun din ang pinatrabaho ng kabila, pagre-recruit. Ganon ganon. Kaya dapat counterin natin yung pagre-recruit sa kabila, no? So, okay na. Yung first squad, yung ABI, naka-prone doon sa barangay para mag-organisa. Yung backing naman, ito naman yung backup doon sa ABI,
no? Yung backing squad, backup sa Abi. Tapos yung Kaloy naman, yun yung nagtitrain sa mga bago nga salta sa kilusan, no? Walang karapatan silang humawak ng cellphone. So yan, turuan sila kung ano. Kaya minsan, shout out sa mga ating kasundaluhan, huwag kayong basta-basta lumaban, no? Kung halimbawa makita kayo ng mga armado dyan sa mga sityos, lalo na kung nasa barangay sila pagdating ninyo, huwag nyo habulin ko kasi ang papel ng mga yan, magpapahabol yan. Ngayon, pag humabol kayo dyan, dadalhin kayo doon sa area ng ng backing, no, ng second squad. Kasi ang layo ng second squad sa kanila is 200 meters. Lapit lang yung 200 meters. Papahabulin kayo. 200 meters. Ngayon, tatrap kayo ng backing. Hindi kayo makalabas. No? May iwan kayo dubuhay. No? Kukuha kayo nila. So, kailangan magmanman. No? Kung hindi atin yung sityo, wag habulin. Kasi sigurado pag hinabol nyo yan, delikado tayo dyan. No? Pero kung makita nyo naman, katulad kami, nakabase kami sa Nagudod, 7 lang kami. Tapos, kami sa Nagudod, Barangay Nagbalay, Santa Catalina, Negros Oriental. Yung sinabi ko, kami pang naghahabol ng NPA doon. Kasi baliktad na nabaliktad namin ang pangyayari. So, kasi nakuha na namin yung masa. So, kami nang nangahabol ng NPA. No? So, yun ang pag nakuha na natin. Pero kung bago ka lang sa area, kasi ito, balik sa natin doon sa Santa Catalina. Sa Santa Catalina, pagdating ng 79th Infantry Battalion doon na nakabase sa Shaton, sa isang taon nakapag-inkwentro sila ng 13 inkwentro. Bilang namin yan kasi kinukuha namin yung ng status sa labanan. First 1/2 year, kalahating taon, laging napapatayan ang 79th IB. Laging napapatayan ang 79th IB sa loob ng kalahating taon. Tuwing tuwing operasyon, patiyan talaga ang 79 IB. Hanggang pa yun eh. Pero hindi na masyado nung hanggang sa nagkandak na kami ng seminar sa mga returnees. May patayan pa rin, may enkwentro, patay pa rin, napatayan pa rin sundalo. So, pagdating naman ng nung paglagpas ng kalahating taon, laban na, parehas ng laban, no? Parehas ng laban. Napapatayan din sundalo, pero mas lamang na napapatayan din na marami ang kalaban. Kasi nakukuha na unti-unti natin ng masa. So hanggang sa nakuha na talaga ang masa. So downgrade sila. Kaya nga si late General Neri, pag nagkita kami, nung naging brigade commander siya dito sa 1001st Brigade, nung nakita kami galing sa Dukwan siya, pag Davao Task Force Commander siya, nung magkita, pinare-report niya ako, pasalamat siya sa akin. Sabi niya, Mac, kung hindi dahil siguro sa'yo, di ako mag-general. Sabi niya. So, kaya tuwing magkita kami, pupunta kami sa pinapa-report talaga niya ako. Sa pasalamat lang. Hanggang nag-ISAP commander siya doon sa Camp Aguinaldo. Nalaman niya nagre-retire ako nasa Maynila. So, pina-report pa rin niya ako doon sa ISAP. No? So, ganun ang kwan. Kasi, kita naman talaga natin yung progress doon sa deployment natin na naka-recover talaga ang 79. From SDG yung Negros Oriental, Southeast Front, malakas masyado, pero na-downgrade into SPP. So, na-clear talaga. So, makita natin na bumaliktad ang mga masa dahil sa effort ng ating mga kasundaluhan. Ganun ang labanan natin. So, kami naka-deploy doon, 7 lang, 5 regular, 2 kapgo. So, kami na ang nangahabol ng kalaban. No? In fairness nga, shout out kay Captain Tagli, Major Tagli niyata ngayon. Siya ang naging, pag alis namin sa Nagudod, nilagyan ng kumpanya yung
Sitio Tula-Tulahan ng Nagbinlod, no? Barangay Nagbinlod. Malapit lang yun, boundary ng Nagbalayad sa Nagbinlod. Yung Tula-Tulahan. Ngayon, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Mac, ano bang ginawa niyo dito sa area? Bakit kami araw-araw hinaharas? No? Maga't hapon hinaharas sila doon ng kalaban. Tapos kami, 7 lang kami nakadeploy doon, 5 pa regular, 2 plus 2 kapgo. Kami pang nangahabol ng kalaban doon. Kasi, ang nangyayari, atin na yung masa, nabaliktad. No? Nabaliktad natin ang masa. At sa tulong din yon ng Kuraparoko ng Santa Catalina, no? Si Father Cecilio Bumidiano. No? Father Bumidiano, kaliwat yan, kaliwat na sa Dawis, Bohol, no? Ni Monsignor Dompor, Bohol, Monsignor Oni. No? Yan yung mga kaliwat nila na lumipat na ng tirahan doon na migrate sila doon sa Mabinay, sa Negros Oriental, yung mga Bumidiano. So, 3 silang pari, 2 silang pari, tapos may pamangkin din ng mga pari. So, yung mga pari doon, talagang nakuha natin. Kaya, malaking bagay ang pakikipag-link up natin sa kaparian na maintindihan hindi nila ang misyon ng ating kasundaluhan at ng masa ng mga tao rin na Pilipino. Kasi ang labanan natin ngayon, kaiba sa conventional war, yung diniscuss natin nung nakaraan pa. No, ang conventional war, yun yung laban ng tribo-tribo, yun yung pinag-aralan ng sundalo. Tapos, ngayon, ang sundalo naman, ang nakipag-deal dito sa insurgency, it is unconventional war. No? Kailangan labanan ito kung paano makuha yung puso, utak, at yun. No? Labanan ito ng hearts and mind of the people. So, paano natin makuha? So, siyempre, yun, kailangan paintindihin natin sila at pag nakuha natin sila, makukontrol natin ang labanan. Yun ka dasig, no? Pagka maganda yung ating pagipag-deal sa mga civilian, lalo na sa mga infested area. Kaya for how many months? 3 months, nakuha natin yung pinakamin ng NPA doon sa doon ng daanan, ng supply. Yun ang pinaka-mobility corridor ng supply ng mga kalaban doon. Pero nakuha natin, yun ang praise the Lord ako na. Kaya tuwang-tuwa si General Neri noon, no? Kaya pag nalaman niyang malapit ako sa area, sa lugar niya, talagang pinareport niya ako. Kasi sabi nga niya, Mac, talagang di ako mag-general kung wala ka, kung di mo ako tinulungan, sabi niya. So, mga kapuso at kapamilya, ganun kaya kailangan mga sundalo, lalo na ingat tayo dyan sa pag-deal sa mga kalaban. No, kailangan isipin natin mabuti yung strategy, no? Kasi yung strategy ng SYP, kaya maraming namamatay na sundalo kasi papasukin ka talaga niyan, pahabulin ka. Likewise, nangyari yan anong taon ba yon? 1991, no? 1991. That is, kasagsagan na yung bagong estratehiya nila, yung SYP deployment, no? Bago. Kung natatandaan natin, yung 23rd IB na nilamon ng kalaban doon sa Surigao, doon sa Marihatag, no? Yun, kinilan natin yun, na-clear natin yun noong 2014, no? Sinuportahan natin yung 4 Auto Brigade. Sinuportahan natin si General Gakal doon. So, makikita natin na biruin mo, ang patay na sundalo doon, 43, dahil napahabol sila. Bababa na sila galing sa operasyon nangyari noong 1991. Bababa na sila galing sa operasyon. Ngayon may nagpakitang armado. Yan ang SYP na organizing team, propaganda team. No, yung first squad ng SYP platoon. Yan. Nagpakita, hinabol nila, balik siya, hinabol nila, pinapasok lang pala sila doon, ubos. No? Yung official pa nila noon, si Captain Bangay,
ilugitan pa og mata. So yan, ingat kayo dyan, kailangan ingat dyan, no, kasi tatalo tayo dyan, kasi yan ang patakaran ng SYP, pahabulin kayo, and then itatrap nila kayo. Boss tayo, no, kasi pag sa habang naghahabulan, nahabol niyo yung first squad, yung third squad na nasa lalayan ng bundok, susuporta yun, no, yun ang susuporta. Yung backing squad, yun ang magtatrap. Ngayon, magpapahabol ngayon, papapasukin kayo, palalagpasin kayo sa backing squad. Pagpasok nyo, kay nabol nyo yung first squad, yung second squad, papasukin kayo doon, lagpas kayo. Doon, ubos kayo. So, ganun, no? Kailangan ingat tayo dyan. No? Kaya, kailangan makuha natin ang masa. Kasi pag nakuha natin ang masa, magsasabi na yan sila kung saan nag-standby yung armado. Yung ini-standbyan ng armado, yun yung yung palagi yung slope. Yun yung doon sila tuturuan yung mga yung mga bagong recruit nila. Tapos yung backing, hindi yan palagi kung saan sila kasi magsusupport yun sa So kaya kung makuha na natin ang masa, no, ang mga area, kung makuha na natin, sila na yung magsasabi. Kaya nga yung 79th IB doon sa Negros Oriental, sa Southeast Front, no? Nung lampas taon na sila na yung lamang palagi sa sa enkwentro, no? Kasi nagsasabi na yung masa, nalalaman na rin natin yung mga mobility corridor nila, yung natawag nila nga panandalan, ng agianan nila, no, kasi nasasabi na yung masa, nagkaroon na ng tiwala sa atin, sa sundalo. So yun ang mga estratehiya kung paano tayo manalo sa laban. Kasi dapat hindi naman talaga tayo matalo, kasi gobyerno tayo Nandito lahat ng resources sa atin sa legal na gobyerno, no? So dapat kung sa labanan dito sa insurgency, dapat puso, no? Kaya talaga manalo tayo, no? Shout out muna tayo, no? Sister Aida Salmasan ng Kambuyo. Sister, shout out sa inyo tanan sa Kambuyo. Og sa akong maninoy nga gwapo si Ninong Orsing Chan. Ninong, shout out nimo. Og sa akong igso Milik Daguplo. Sa mga tanong anong apelyido nito? So si Gaumili, si Igso Mili, no? Bilmonte, no? Og si Leo Cantillana Madilo. So Jewel, no? Jewel pala ito. Si Jewel, no? Shout out si Joel, no? Si Aster Kaduyak is watching. Shout out sa Yugaw, no? Sa tanan diha, shout out. So sa pangyaring ito sa SYP, so yun inaalam na nila yung mga ng mga tao, no, yung level, no, yung anong tawag nito, yung dinidiscuss natin nung nakaraan, no? Yung mga proletariat, no? Yung dinidiscuss natin, yung mga landlords, yan yung mga naghaharing uri, no, sa mga lupa, nagkamkam ng malaking lupa, no. Ito yung crucial, no? Kasi ito yung nagsusuporta kung anong suporta na ibigay, no? Tapos yung mga komprador, no? Mga crucial ito. Ano nga ba yung crucial? Yung crucial yun yung hindi permanent, no? Yung depende, no? Gadipindi, no? Tapos yung national bourgeois, no, yung mga malaking negosyante, yung may-ari ng mga factory, crucial din ito. Kasi anytime mabagsak yung mga factory na hawak nila, katulad ng NEC, National Steel
korporasyon sa Iligan, malaki na masyado yun. Yun lang pa naman ang nagpa-product ng ano, ng standard, no? Standard nga kabilya dito sa Pilipinas. Pero bumagsak dahil sa kiimyo, no? Dahil sa pagsasabotahe ng CPP, inorganisa ang kiimyo, bumagsak sila. So, crucial din to kasi baka bumagsak din, no? Crucial, no? At saka mga Borgis, no? Mga Borgis kato mga dagkong negosyante. Pareharing ingon sila, matod pala kan mga dagkong negosyante kanang mga tagiya sa mga transportation, labi na kani mga passenger, parehan ni mga bachelor, no? Kani bachelor series usara man na sila, og Southern Star sa Bohol, Mindanao Star diri sa Kuan, isa ra na sila sa Rural Transit, no? Isa lang yan sila, no? Na sila, no? Kung mo nang og di sila mohatag sa pikas, no? Sunugo ng mga mga ilang mga basis. So kana mo kuan gyud sila nga mohatag, no? Yan mga Borgis ang tawag nila sa matag iya ana. Temporary lang na sila. Nga kuan kayo babagsak po na kay di mo hatag sunugon man. Oh. So temporary ra po na sila. PT Borges kanang magagmay negosyante, no? O, kasagaran ang mailag yun nga kuan kani proletariat, kini mga nagtrabaho sa mga pabrika, mga trabahador, o kini mga peasant, mao gyud na ilang permanent, no? Permanent gyud na nila ngano man tungod kay mo man na ilang organisahon pareha sa kiimyo, no? Kini nagtrabaho sa mga pabrika, no? Mga kiimyo. So yan, no? Mo na ilang permanent kay mo man na ilang buhat, mo na ilang 70% nga naglangkob sa mga Pilipino, no? Kay mga kalisod, no? Manang ilang organize na, tapos kung pabrika sila nagtrabaho, babagsak, daghanang nagsara na pabrika, no? Tungod sa kiimyo, no? Tapos nga naman kay tawag na nila temporary permanent ni kini mga PT Borges proletariat, no? Ano naman kay kini magud sila katong mga namukid o mabuhat ana sila trabaho, mamukid naman ang uban ana, no? Tapos kini pong mga mag-uuma, no? Sumanda sila ang ila nga katilingban, no? Kana mga kini pong longpin proletariat diri pod, no? Kini nahitabo ni siya sa Norsagaray, Bulacan, nga kini mga standby, gidisiplina nila, tuwang-tuwa yung mga magulang, kaya napamahal yung NPA sa mga tao doon, at hindi nila alam yung mga anak nila umakyat na rin pala sa bundok. So, kaya katulad sa Samar din, isang kapitan doon, nagtrabaho daw sa Manilasang, sa Maynila, yun pala, na-enkwentro, nakuha yung ID, naiwan yung ID sa encounter site. Pagbalik doon sa barangay niya, tinanong ulit kung nasaan ba talaga si kapitan. Sa Maynila, sir. Sa ano to, bakit may wallet? Agudoy, si kapitan. Yung pala, nasa Maynilasang. Yan yun, no? Basta ganun. Tapos, kaya ingat tayo dyan, no? Tapos, ang ma-identify din nila na mga, yung nabanggit natin doon, tinatawag nila yan na KRMA, no? Kung saan yung KRMA? Ito yung kontra-revolutionaryong masang aktivista. Ibig sabihin, kontra ka na nila. Kaya nasa gobyerno kay. Kaya yung nabanggit natin nung nakaraan, nung taga Maramag na sundalo na sa Surigao City, sa 30 IB, doon sa Badas, no? Tapos yung asawa niya, taga Quezon, Barangay Quezon, sa Surigao City, yung pala, pamangkin ng commander, hininga na siya ng uniforme at mga bala. So sabi ko, malis ka dyan, lumipat kayo ng tirahan kasi katagalan, matatanggal ka sa serbisyo, makasuhan ka pa. No? Kung malaman na yan ng inyong commander, makasuhan ka. Praise the Lord naman, at umalis sila doon, nasa Maramag na ngayon pala nakatira. So at least, naiwas siya doon.
No, kasi hindi lang gano'n ang hingin niya sa tiyuhin ng asawa niya. Kasi ano ka na KRMA ka nga Kailangan magbayad ka ng buhis, pero magbayad ka ng buhis, yun, hinihingi nila sa'yo, yung uniforme mo at saka yung mga bala, tinatawag na kontra-revolutionaryong masang aktivista. Kasi, kaya in-identify din ng mga propaganda team ng SYP yung anong klaseng tao na sa gobyerno ba, may kamag-anak ba sa gobyerno, yun, no, isa yan sa in-identify nila. So, okay, tuloy tayo. Tinatawag nila na KRMA. So, sa organizing, no, matatawag natin na pag nagkaroon na ng committee nga, kasi yung sitio na yon, yung sabi ko na sa isang barangay, kung mayroon na silang ma-organize na 3 hanggang 5 sitio sa isang barangay, tapos ang organizing nila ay yung nakaraan na discuss natin yung from pag-establish nila ng barangay liaison group or ugnay masa, ugnay masa ang tawag doon. Ugnay masa, pag yung barangay liaison group, ibig sabihin, yun yung mga contact person pa lang, no? Tapos hindi pa yon siya level sa estruktura, hindi pa estruktura sa barangayan. Pero pag nagkaroon na ng grupo na magsasaka, grupo ng kababaihan, grupo ng mga kabataan, ang inyong sitio o ang inyong barangay, yung sitio sa inyong barangay, mga kapatid, mga kapuso at kapamilya, ang level ng inyong barangay ay grupong pang-organisa na. Dito sa Mindanao, ang tawag nila ay OG o English Organizing Group o GTO, grupong tig-organisa. Yun struktura na yun. Kasi ang magdadala doon is YP o yung propaganda team armado pa, yung NPA. Tapos may responsable hahawak doon. Ang responsable doon, yung pinakasiga na sa mga magsasaka. No? Yun, ikaw hawak dyan sa grupo mo, sa magsasaka. Yung makita naman nilang potential na mangulo sa kababaihan, yun din na ilagay nila na responsable sa kababaihan. Tapos kung may makita din sila ng isang grupo ng kabataan, no, na magaling, yun ang responsable din sa kabataan. Hanggang sa magpilian sila ng committee, no, yung nabanggit natin noong nakaraan, no, kung makapili na sila ng sino yung committee sa edukasyon, yung magagaling magsalita, yun. Diyan sa sitio na yan, may committee sa edukasyon. Sa sitio na yan, may committee sa edukasyon. Sabi ko nga, kung may 3 at 5 sitio diyan sa barangay na yan, tapos sa kabilang barangay din, no? Maghanap din naman sila ng committee sa edukasyon, tapos committee sa pinansya, kung magaling, yung makita nila na magaling humawak ng pira, committee sa logistics, committee sa medical, yung magaling manghilot, magaling manggamot, no, yung mga hilot diyan sa sitio, yung gagawin nila ng committee sa medical yan, no? Magtanim sila ng mga yung kababaihan, magtanim ng mga tawag nito, yung mga gamot na herbal, no? Mga herbal. So yan, tulong yan sa panggamot. Tapos hanggang sa makapilian sila na maging pulis-pulis nila, no? Yung sergeant at arms bali, no? Tapos pag nakumpleto na yan, lahat makumpleto na yan, tapos makapili na rin sila ng secretary sa committee, no? Sa buong committee, makapili na yan sila ng secretary. Yun na yung kalihim, kumbaga. So, kung karoon na sila ng kalihim, buo na yung committee. So, ang tawag na doon, magle-level up na ngayon ang barangay. No, na mayroong na-organisa na 3 hanggang 5 sitio or pataas pa. No? Kaya sabi ko nga, mayroong mga barangay na maraming sitio na nasa liblib. Katulad ng Nagbalay, mayroon silang 73 sitios. Tapos yung mga sitio, kadalasan nasa bundok talaga. No? Yung mga infested na area.
no? Nandoon yung mga NPA. Kaya di natin makuha na yung loob nila nasa NPA talaga. Mabuti lang nakuha natin sila. No, kawawa naman sila. Tapos, ang level ng barangay niyan, pagka mayroong committee na gitawag na siya og KTO. No, sa Visayas, tawag nila committee pang-organisa. No, meron na silang KP na, committee pang-organisa. Sa Mindanao, tinatawag nila ng KTO, committee tig-organisa. No? Yan, KTO. O, sa Organizing Committee, OC. No? Kung i-level yun sila. So, yun, no? Ngayon, pero, sige pa rin nila ang patuloy pa rin yan sila na nagkakandak ng sikasi, no? Sikasi, ano nga yung sikasi? Yung pagpili ng social investigation, kung sino yung mga nabiktima ng mga inustisya, kahirapan, sige pa rin ang committee sa edukasyon na siya na yung nagpapalaganap doon, no? So, grabe ang pagpakabana nila, no? So, sila na yung magpapalaganap doon, magre-recruit sa mga nila. Dala panakot kasi pag hindi ka sumunod, alis ka na lang. Kaya maraming nangyayari mga kapuso at kapamilya. Maraming nangyayari na dating magsasaka, umalis, pumuntang Maynila, nagkipagsapalaran doon, no? Nagkipagsapalaran sa Maynila. Kasi po, ayaw na nila doon sa area nila dahil mayroon na mga armadong kinatakutan. Yung talagang walang mapuntahan, yun na yung paugat na lang sila doon sa area. So, kawawa naman sila hanggang sa, siyempre, magiging influence talaga sila kasi kung hindi sila makibagay doon sa mga armado, papatayin man sila. Wala man silang ibang mapuntahan. So, wala din tayong magawa. Kaya hindi natin sila masisi. Kaya sa ating mga kasundaluhan, kailangan pag-igihan natin, no? Kasi maraming nangyari. Mayroon nga kami sa Samar napatay, no? Yung mga dating, lalo na yung mga hardcore, no? Yung mga hardcore sa Samar napatay. Kasi kawawa naman talaga. Yung pa yung malaking utang na loob namin doon, no? Malaking utang talaga na malaking utang namin doon sa tao na yun. Si Kaagoy, no? Banggitin ko na lang. Kasi alam ko, ang anak niya, lagi rin na nanonood sa atin. No? Kasi ang kwento doon, pagdating namin sa Samar, nakita niya, hindi siya basta-basta nagtitiwala sa sundalo. So mga kapuso at kapamilya, lalo na sa mga sundalo, kailangan ang mga sundalo, mga kapuso at kapamilya, kailangan talaga ipakita na dati na tayo ay mission-oriented. Bakit? Kasi mayroong dalawang klaseng nasa serbisyo. Mayroong tinatawag na career-oriented at mayroong mission-oriented. Hindi lahat ng sundalo mission-oriented. Halos mayroon din career-oriented na iniingitan nila yung kanilang career. No? Kasi pagka mission-oriented ka, talagang gagawa ng paraan para sa mission mo na matupad yung mission. So, nangyari, nakuha ko si Agoy. Kuha ko si Agoy sa Kanlapuas, sa Barangay Kanlapuas, Katbalugan. Itong Barangay Kanlapuas, o Katbalugan City na ngayon, grabe talagang kalaban dyan. Naggrabing NPA. So, nakuha namin to si Kaagoy. Nireveal niya lahat na dati siyang kasama sa kilusan. Siya pa nga nanggagamot sa mga kilusan kasi manggagamot din siya eh. No, albularyo ba? No? So, ang tiwala sa kanya ng kilusan, gano'n na lang. Tapos ngayon, napasama pa siya marami siya napasamahan napasama pa siya sa Sparrow. No? Kasi, minsan nagrarally ang bayan muna, tapos mayroon silang ang Sparrow, kasama siya sa na-deploy. No? Yung kasama niya bumaril, siya lookout lang naman siya. Sa ilalim ng tulay niya, yung kasama niya, pumlastar sa ilalim ng tulay, binaril niya yung target nila sa ibabaw ng tulay. Pinalusot doon sa palda ng babae na nagrarally.
Ayun ang rebelisyon ni Kaagoy, no? Tapos, hanggang sa nangyari, kasi nagtuturo na talaga siya eh, no? Kasi nagboboluntaryo na talaga, nagbagong buhay talaga siya. Nagtuturo siya. O, pag nagkaroon kami ng pulong-pulong, tinuturo talaga niya, di ba, magkasama tayo sa di siya natatakot, no? Kasi hindi naman sa napabilib natin siya na sabi niya, ang dami, alam niyo maraming, sabi niya walang kalaban dito noong una. Pero sabi niya, bakit na-deploy kayo? Ang sabi pala niya ganito eh. Ah, nung malaman niya na sundalo kami, so 4 lang kasi kami na-deploy doon. Sabi niya, sabi niya, bakit naglagay na sundalo dito na wala namang kalaban dito, sabi niya. Tapos sabi niya, siguro, Brad, sabi ko sa kanya, siguro, Brad, hindi kami i-deploy dito kung walang kalaban dito. At saka kung walang kalaban dito, walang record dito ng Sparrow. Marami nang napatay dito sa Sparrow eh. Sabi ko, tapos sabihin mo walang kalaban. Sabi niya, kung may kalaban kayo, bakit, bakit 4 lang kayo? Sabihin mo, may kalaban. Na wala naman talang kalaban dito. Tapos, kung may mangyari sa inyo, kasi sabi mo may kalaban dito, 4 lang kayo. Sabi ko, mas maganda yung may mangyari. Kasi kung sinabi mo walang kalaban, tapos may mangyari sa amin, ibig sabihin may kalaban. Sabi ko sa kanya. So sabi niya, hindi siya umimik. Nung mag-uumaga na, kasi mga alauna ng gabi yun eh. Nung pinuntahan ko sila sa outpost ng Tanod. No? Kasi assistant, siya ang assistant chief Tanod sa Kanlapuas. Nung mag-uumaga na, mga 4:35 mag-uumaga na, lumabas yung makasama niya, no? Na Tanod. Tapos sabi niya sa akin, sinusumikrito sa akin. Sabi niya, kung gusto mong may binigay sa akin sulat. Pagbasa ko, sabi niya, sa sulat niya, kung gusto mong may malaman dito, pumuntahan mo ako sa bahay. Kasi taga Purok 4 yun eh, so, sa Kanlapuas. Pinuntahan ko siya doon. Sabi niya, puntahan mo ako alas 9. Pagdating ko sa bahay nila, paalis siya. Talagang hinintay na lang pala niya ako. Sabi niya, doon tayo sa land bank. Land bank tayo mag-usap. Kasi yung kapatid niya kasi, ang kapatid niya, bali security doon sa land bank. Tapos nung paalis na kami papuntang land bank, sabi niya, wag tayong sa bahay. Wag tayong mag-usap diyan sa bahay kasi yung mga nakapaligid sa bahay ko ay puro NPA yan. Totoo naman talaga. Oo, totoo. Kasi later on, yung mga pangalan ng mga kapitbahay niya, nasa listahan namin, nakuha namin sa Intel eh. Tapos, doon kami sa landbang nag-usap. Ang dami niyang nireveal hanggang sa sarili niya. Sa first time sa history na nireveal niya lahat kasi nakita niya na sincero ako sa trabaho. So, kasi marami nang na-deploy na sundalo doon. Tapos, hindi na nakita yung nakita niya sa akin. Kaya lahat ni-reveal niya. First day pa lang, recover na kami ng baril. Siya yung nag-guide sa amin doon sa Yabong. Tapos ni-read namin yung isang bahay. Nakakuha kami ng mga baril. So, first day pa lang yun ng pag-reveal niya. Makita mo talaga yung sinseridad niya. So, hanggang sa, marami na kaming accomplishment sa tao na yun. In fact, nakapunta pa yun sa bahay ko doon sa Bohol eh. Pero, nanghinayang talaga malaki. Kasi, nung pag-alis namin sa summer, ang nangyari, pagdating ng December 17, inisparo siya doon sa sa Kapitolyo ng Katbalugan, Samar. Western Samar Kapitolyo. Doon, inisparo siya doon. Kaya, malaking kawalan, no? Sa gobyerno yung mga ganon. Kasi sa Kilusan kasi pagka hardcore ka tapos sumurinder ka tapos okay lang kung sumurinder ka na hindi ka magsalita. No? Sumurinder ka tapos ngayon nagsalita. Yun marami pinatay siya. Kaya dapat
Ah, kaya naisip ko nga, mali din ako doon eh. Kasi na-expose siya eh. Na-expose siya. Pero siya naman kasi din ang may gusto. No? Dapat yung pala, hindi talaga expose yun. No, mga ganun para hindi siya mapahamak. No? Kasi hindi nagpi-permanente ang sundalo sa area. So, ngayon, inopera naman siya na maging CAFGO. Pero hindi namin alam kung ano nangyari doon kasi hindi man siya naging CAFGO din. No, baka hindi siya pumayag o ano kaya nangyari doon. So, yun ang kailangan din kung makuha natin lalo na sa mga sundalo, kailangan din natin na sila tulungan din. So, kasi ganun. So, dito, no, kung ang barangay, balik tayo sa ating topic. Yung barangay, pag mayroon ng 3 hanggang 5 sityo na naorganisa, tapos nagkakaroon na ng committee, ang tawag doon ay KTO na. Now, kung yung karatig barangay mo, yung target, kung anong ginawa doon sa barangay na yan, no, kung mayroon silang 3 hanggang 5 sityo na naorganisa, doon sa katabing barangay na nakadikit din sa bundok yung mga sityo, ganoon din ang ginagawa ng mga yan. No? Mayroon din 3 hanggang 5 sityo din ang inorganisa. Ibig sabihin, kung mayroon na rin silang naorganisa na 3 to 5 sityos sa 5 barangay din, 3 hanggang 5 barangay din, yun yung strategy nila. No? Yung 3 to 5 sityos, target nila dyan na organisahin din sa 5 barangay. Ibig sabihin, 5 barangay ang target nila na organisahin ng yung bawat barangay, yung 5 barangay na nagkadikit-dikit, mayroong 3 hanggang 5 barangay, 3 hanggang 5 barangay. Sityo, 3 hanggang 5 sityo, 3 hanggang 5 sityo. Yung 5 barangay niyan, that is the structure Pero sa sitwasyon, depende sa sitwasyon yan. Kasi siyempre, ang situational din ang pinagbabasihan din natin. No, yun yung lang nila yon, sa theory lang nila yon na 3 to 5 sityos na i-organize nila sa magkadikit-dikit na 5 rin na barangay, no, 3 to 5 barangays. Kung mag-level up na yung makitiun na yan lahat ng mga sityos sa 5 barangay na yan lahat, no. Mga kapuso at kapamilya, siyempre, mayroon na silang pulis-pulis din dyan, no? 2 klaseng pulis dyan. No? Dalawang klaseng pulis. No? Ano yung pulis na yan? Yung mayroon silang tinatawag na hukbay, no? Milisyang kalihukan sa Balangay, no? MKB, no? Yung isa, milisyang kalihukan sa Balangay. Tapos, kung yung MKB, kung yung sa KTO level, no? Yung KP, kung committee pang-organisa level na, yung may committee na. Tapos, makapasampa na yan sila ng sa tatawag yung pulis-pulis. Pulis-pulis pa lang yan, di ba? Oh. Magkapasampa na yan sila doon sa armado, ibig sabihin, makapa-expose na sila doon, sama-sama sa NPA. So, after 3 months to 6 months nilang sama-sama sa NPA, so, siyempre, yung sabi ko nga, yung bagong akyat doon yan sa 3rd squad ilagay, doon sa, naglilecturean sila doon sa mga slope, no, sa bundok, no, yung 1st squad. Kasi doon yan ilagay doon yung pinapaakyat nila doon, no, yung pulis-pulis nila. Tapos pagbalik niya after 6 months, no, pagka makaranas siya nung training doon, tapos lalo na kung napapalaban na sila, kasi mapapalaban man talaga yan sila, no, kasi may masundalo pagka magre-report, siyempre magpalaban sila. So, babalik yan sila doon sa barangay kasi yung talaga ang target na ilagay sila doon sa barangay. Anong posisyon nila sa barangay? Yun na yung tinatawag na milisya. Milisyang kalihukan sa barangay na. MKB na, no? MKB na. O dati milisya ng bayan na tawag.
MB na sila sa barangay. Dalawang klase, no? Ngayon, pipilian din yan sila kung marami-ramay silang napaakyat doon na arma, naging nagtitraining doon sa bundok. Yung hindi mahilig sa away, yun na maging pulis-pulis sa baryo. Yun na yung taga-saway sa baryo, sa mga pasaway. Tapos, yung iba dyan, ginagawang tik-tik o ginagawang uksi. No? Kung mayroong mga sundalo, sila mag-report. No? Yung iba naman, ginagawa silang political officer, yung tawag nito. Yung pag may armado, sila yung pinapakalat na kunwari maghahunting ng ibon, no? Pero usually sila yung magbibigay ng ng mga pasabilis kung may mga sundalo silang siyempre kaya minsan mga sundalo tingnan kasi di natin alam kasi naranasan namin ito. Naranasan namin kahit nga yung team namin alam na pero nalinlang pa rin kami. Nalinlang pa rin kami. Nalinlang yung kasama ko. Kasi ang nangyari ganito. Doon sa nangyari yan sa Nagudod, sitio Nagudod sa Nagbalay, Santa Catalina. Yung kasama ko, wala na tayong oras mga kapuso at kapamilya. No? Tuloy natin to kung ano nangyari doon sa kung bakit kami nalinlang yung kasama ko, no? Kasi nakasalubong siya ng armado, no? Hindi lang political guide, armado talaga, no? Kaya yung political guide na sinasabi ko sa inyo na mayroong dalang tawag dito, kaning air gun, kunwari na mamaril ng ibon, nanghahunting, di nyo alam political guide na pala yan. No, na siya yung magbigay pa sa bilis kung may masalubong na sundalo. Yung nangyari sa amin doon, talaga yung armado na, naging political guide lang siya. Tapos, mabuti na lang yung bata nagsabi na, cool. Kasi, kuha na nga namin lahat ng tao doon, yung mga bata doon, pinapalaro namin. Cool, NPA man to. Maganda yan. So, siguro, wala na tayong oras at dito muna tayo, shout out muna tayo kay Gao Sidro Lalisma Humawan sa Tagum Gao, shout out niyo diha tanan Gao, kamusta mo diha tanan? Si Andri Asilo sa Canayaon, Garcia Hernandez Bohol, shout out niyo tanan diha dri, no? Si May Galiente Siga watching, shout out sa inyo diha May sa San Moron Skupa na Moscopa May. Okay, shout out nimo. Oy, Kapitan Bradix Felipe Junior Ladra, ang atong butihing kapitan sa atong barangay Abihilan. Shout out Bradix, no? Kamusta mo din ha? Oy, sa akong Major Sauro Kunag PNP. Shout out nimo Sao. Okay, shout out sa tanan. Og mag-ampo ta para sa man kay medyo nalapas na ta sa oras, ampo sa ta, no? Wala na tayong background yan kasi medyo nag-loading yung ating sounds. Okay, ampo ta para humaman sa usman og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pumarka o Espiritu Santo lamdagi ang among kasipan aron mailanamo ang kamaturan nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma ang among singkasing aron mobati o mutagad sa among isig katawo. Dinisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati ug ipailayo kanamo ang mga daotan tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot, dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal, balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap, dasigon namo sa paglaom, diin ang kangitngit, banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos tong agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
sa samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. At mga kapusot kapamilya, daghang kay salamat sa inyong pagsubaybay. Labi na sa ako maninoy watching from CDO City or Singchan, among team leader. Mabuhay tang tanan mga Pilipino diha sa pagpakabana. Bye-bye!